Yes? Spelling na tayo, sabi ng nanay. Ano? Spelling. Spelling na alin? Spelling. Sa board mo. Mamaya na, naglalib ako. Mamaya na lang. Sabi ng ano ko eh. Naglalagay ko. Oo, lumuna kayo. Sige na, bawal ng bata dito. Nay! Hmm. Nay! Nay! Okay, so magandang hapon or magandang tanghali po sa inyo lahat. Okay, so hindi na muna ako magwa-whiteboard kasi may sakit yung nanay ko. Ginagamot pa yung kanyang paa niya. So, yan. Okay, our topic for today, highlight ko na to kasi na-discuss ko na yan dati sa live ko. Arithmetic sequence, series, geometric sequence as geometric series. Okay? Diba? Okay, so shoutout po sa mga nag-join dyan. Hello. Paki-share na lang po ng live, guys. Arithmetic sequence po, geometric sequence, series, mga yon. Para sa mga GenMath po. Kasi marami kasi word problem yan na kailangan natin pag-aralan. Okay? Ganun yon. Ganun yon. So, yan. Okay, wait lang po. Hello, Gustav. Hello po. Grabe naman yung mga pinagdaanan natin, no? Sige, wait lang po. Okay na ba, guys? Okay, Carl, hello po. Ito sa pagkain po today, macaroni spaghetti. Okay? Habang ako nagla-live. Pwede nila i-derive yan, di ba? As for now. Okay, game na tayo, guys. Okay, arithmetic sequence po tayo. So, ito po yung formula for the arithmetic sequence. Gets niyo na, di ba? A sub n is equal to A sub 1 plus quantity of n minus 1 times d. Okay? Arithmetic sequence yan, ha? Ito, arithmetic sequence. Arithmetic sequence. Pag sinabing sequence po, for the word sequence, it means yung magkakasunod-sunod. Magkakasunod-sunod, sunod-sunod yung mga sequence natin. Engineer Binhello po. Tapos, pwede siya tawagin arithmetic sequence or arithmetic progressions kasi sequence naman yan. Okay? So, yun tinatawag nila yung common
difference. Kasi isosubtract mo siya na pabaliktad. Gets nyo? Difference. Okay? So, ano yung ibig sabihin nun? Ito na po yung a sub 1 natin. First term. Yung pinakaunang term. Yung D natin, sinabi ko kanina, common difference. Tapos nun, ang N natin, number of term. At yung A sub N natin, kung saan, yung mismong nawawala po yung mga term, yung proceeding of the last term natin. It depends po, ha? Ganun lang yon. Gets nyo? So, ito po yung general formula yan. Ito po yung general formula. Meron to po yung nagtuturo sa akin, paano na dinederive. Hindi po pwede i-memorize kasi magde-derive ka. So, tignan natin. General formula yan na for the RBT sequence natin, ha? Yun yun. So, paano natin kukunin yon? So, ito yung general formula niya. Paano kapag nawawalaan din natin? For sure. So, pag nawawalaan din natin, kunwari, A sub 1 lang. A sub n is equal to A sub 1 plus times n minus 1 times d. Okay? D ang nawawala, di ba? Find d. Common difference. Ang gagawin natin dyan, eto, papasok natin to, papunta sa kaliwa, magiging A sub n minus A sub 1 is equal to quantity of n minus 1 times d. Anong gagawin? Divide both sides by n sub 1. n minus 1 dito. Cancel, magiging sagot niya ay ganito. Pero, in the form of practice lang, kung ano yung sulat mo, yun ang hindi mo papagalawin. Pero yung iba, mas sanay sila yung D ay nasa kaliwa, pwede. So, in common practice, kung ano yung sinulat, huwag nyo pagagalawin. So, ito na yung magiging formula for the missing of common difference. Yan, ito. Sige, copy nyo ha. Yan, okay na. That's all. Kaya muna akong spaghetti. Hindi naman ako pwede mag-live doon sa kabilang kwarto kasi ang nanay ko may sakit. Namamaga ang paa niya, kaya nakakulungkot naman. Diba? O sige. Mga basic lang muna tayo bago muna yung mga word problem, diba? Armel. Okay na tayo. So, yung N, medyo mahirap ang N. Medyo matrabaho yung N, guys. Kaso hindi na magkasya yung yung papel ko. Pag N naman, find N, ganito. Find yung numbers of terms natin. Ito, A sub N is equal to A sub 1 plus times quantity of N minus 1 times D. Kapag nahanap yung N, medyo mahirap lang siyang gawin. So, ito, ganun pa rin. Papasok mo yung A sub 1 dito sa kaliwa. Hindi A sub N minus A sub 1 is equal to quantity of N minus 1 times D. Medyo mahirap lang tong i-compute. Mahirap lang siya i-compute. So, since distribute mo to, para papalapasin natin si N, edi magiging na siya. Magiging A sub N minus 1, minus A sub 1 is equal to ND minus D. Hirap niyan, guys, ha? So, paano? Paano to? So, papalabasin natin to si D. Para maiwas si D. So, transfer sa kabila to yung D. D A sub N minus A sub 1 minus, plus D. Kasi negative yan, maging positive. Is equal to ND. Divide both sides by D. Hindi, magiging sagot niya ay eto. Ay A sub N minus A sub 1 plus D over D is equal to N. Yan. Yung formula for the N natin. Grabe, ang galing. Ayaw mo pa mag-math teacher. Pag may pera ko, chuki. Plan ko talaga mag-shift into math major.
kapag dinayagan ako mag-ship ng course. Accountancy ako dati eh. Okay? That's all. Paano kapag nawawala ang kapag yung nawawalang, meron na tayong common difference, di ba? Meron na tayong common difference, meron na tayong N. Ang nawawalang dyan ay yung A sub 1. Medyo mahirap yung A sub 1 natin. Hirap yung A sub 1 natin, di ba? Sabi, nagugutom na ako. A sub 1 yung pinakamahirap dyan, ha? Pinakamahirap A sub 1. So, pag A sub 1 natin, ito na yan. Di na magkasya sa board ko eh. Dito na lang, ha? O kaya dito na lang para hindi kayo mahirapan. Kapag nawawala ang A sub 1, find A sub 1. So, gamitin na natin A sub n is equal to A sub 1 plus times the quantity of n minus 1 times d. Yan. Anong gagawin? A sub 1 ang nawawala, di ba? A sub 1. First term, di ba? So, distribute yung mga to, magiging A sub n is equal to A sub 1 plus nd minus d. So, yan, gagawin natin dito ay, ito, papalipatin dito, at sa palabas ng kaliwa, transpose sa kabila, magiging A sub 1, yun din natin, plus d minus nd is equal to A sub 1. So, ito din yung magiging final answer natin. Napakadali, di ba? Sobrang madali. Yung ba naman, hindi sila naniniwala sa ganito? Kasi pinapactor out nito eh. So, iba pinapactor out yan. So, teka lang, babalikan natin to. Pwede ganito, pwede, kasi minsan, to the point, pinapactor out nito. Pares lang naman yan, di ba? So, i-co-out ko to. So, kung A sub 1 maiiwan, edi sana, itong kabuuan nito, transpose sa kaliwa, para maging negative. Minus n minus 1 times d is equal to A sub 1. Kasi pag ginanon mo to, medyo, mahirap yung kasanayan dito. So, PEMDAS po. Parenthesis. So, ito yung mga una, bago yung mga negative side. So, A sub 1 minus nd minus d is equal to A sub 1. The same lang po dito. A sub n minus nd plus d. So, the same lang po as for now. Kahit in-arrange mo. O, diba? O, halos the same po. Yeah, the same po. Pwede ganito. Okay? Ganun lang. That's all. Sige, copy mo na lang yung mga diderive ba? So, magsusolve na tayo. Okay, pinag-aaralan ko to dati sa live hindi ko na uulit-ulitin. Okay? Yung geometric sequence, parang mahirap lang po siya i-derive kasi hindi ko po kaya yun. Masaya lang po talaga ang pag-derive ng geometric sequence. Okay? Kasi may logarithm matatanggap yun. Di ba? Balikan mo na lang sa YouTube channel ko. Okay? Ganun lang yun. Okay, fine. Sige, screenshot niyo yung 36. Ito, isa po muna ta. Drive lang po to, ha? Ayaw muna ako spaghetti. Mugutom ako. Hindi na naman ako pwede mag-ano doon kasi may sakit ang anay ko. Ginagamot lang yung paa niya. Kaya namamaga. Kaya hindi siya pwede mag-ano ng blackboard. Hindi rin ako pwede. Kaya nagpapapil na lang po ako para hindi masayang yung ink. Okay, pangalawa guys, pag-drive lang. 30 seconds, ha? Mag-solve na tayo ng arithmetic sequence problem, okay? Matindi yan para sa inyo. Okay? Sige, mag-solve na tayo ng problem, okay? Okay naman, sige, mag-solve na tayo, okay? So, skip ko to. Sige, pakisagutan.
Okay, pakisagot guys. Napakadali lang to. Hindi ko pwede gumamit ng scientific calculator kasi dyan math eh. 3, 4, 5, and so far. Find 11th term. Ano sagot? Sige, pakisagot guys, if alam nyo. Okay, 1 minute para masagutan to. Arithmetic sequence yan ha. 3, 4, 5. Okay, sige, 30 seconds. Ano sagot guys? In 1 minute? Wala na yata sumasagot. Sa mga nag-join dyan, maraming salamat po. Hindi ko na po isa-isahin kasi mahirap po. Arithmetic sequence po to guys ha. Bago muna geometric sequence. So, ang live ko, mga 1 hour lang muna kasi mamaya kasi after ako mag-in live, magda-download ko, tapos ida-download ko naman yung video, tapos sa YouTube, magpapabili kasi ako ng gamot eh. Mamamangin pa ng nanay ko. Okay, game na, wala na yata sumagot. Ganito. Pag ganito yung nakikita ng question nyo galing sa teacher nyo. Ang sabi daw, find 11 terms. Ano yung isa po natin? 3. Tapos, ang common difference, paano ko kinukompute ang common difference? Ito yung second term. Second term minus first term. O, ganito. At yung second term natin, di ba, 4 minus 3. 1. Kung ano yung binaliktad, yun ang babaliktarin mo. Second term minus first term. Third term minus second. Ganito. Parang procedure din. Third term minus second term. Ano yung third term natin? 5 minus 4. Depende po sa sitwasyon. Ay, nandito si It's Me, Archie. O, di pare silang common difference. Di 1. Ganun lang. Kaganon yan. Pag ganun yan, walang kalalabasan. Pag hindi po magkakapala sa common difference, so, parang kakaiba ang discussion ng sequence sa civil service exam or ES examination nga. Hindi ko rin alam, may technique niyang mga yan eh. Ganun lang. So, anong gagawin? Ano mang n natin? Yung 11, di ba? Number of terms natin is 11. Ang nawawala A sub 11 kasi 11 terms. Yung pang 11 terms ang nawawala. Anong gagawin? Paki-comment type. Ano ba yung formula for the arithmetic sequence? Comment down below in 30 seconds. Dali lang guys ha. Ano yung formula for the arithmetic sequence? Hindi makatype. Bawal pala. Dali lang po ha. Wala na yata tao. So, ka na mag-a-adjust. So, formula for the arithmetic sequence kasi bawal naman pa mag-type ng mga keyword. Okay? So, A sub 1 is equal to A sub n is equal to A sub 1 plus quantity of n minus 1 times d. Yung n mo, di ba, nawawala 11 tests. Yan ang panibagong formula natin. So, yun nawawala, di ba? E, anong gagawin? E di, substitute lang. Substitute lang naman. So, A sub 1, sa mga criminology student dyan, mas importante ang arithmetic sequence.
paano kapag bibilangin yung mga bala? Mas importante yun. Charis. Joke lang naman. Kailangan talaga kasi lahat ng courses may math, pero mga basic math. Pero na lang kapag engineering, pinag-uusapan mga science, mga higher math, importante yun. Ano yan natin? 11 minus 1 times d. Hindi natin 1. Okay, kung doon ang papasok ang PEMDAS, Order of Operation. Madalas ito minamali ang mga student na hindi nila alam ng mga PEMDAS kasi di na diretso magko-compute, di na alam ang mga process. So, PEMDAS yan. Gets nyo? What is PEMDAS? Parenthesis. Ang mauna parenthesis. Pag alawin mo to, kopyahin mo to, 11 minus 1 is 10. Tapos, since may parenthesis po tayo, distribute mo to. 3 plus 10 times 1 is 10. Addition po, edi 13. So, 13 po magiging a sub 1, 11 natin. So, that's all. Yun lang. Okay naman guys, sige, paki-screenshot niyo na lang po yung mga answer, yung mga skills. So, kayo na lang pong sasagot guys ha. Naintindihan guys? Sige, kayo na sumagot. Kaya niyo yung sige, instead of ganyan, so panibago po tayo. So, let's say, negative 1, negative 2, negative 3. Papayag pa kayo ng Tignan ko muna yung common difference ha. Kaya ba ito ng Kaya ba ito ng 5? 4 term. Sige, tignan natin yung mga klimi nito. Sige, pakisagot na lang po. Sige, negative 1, negative 2, negative 3. Sige, sagot lang. Okay, pasok na. Wala na ba guys? 31 minute lang to. So, negative 1, negative 2, negative 3, and so far, and so far. Find the 4 terms. Ang nawawala, ika-4 na terms. 1 minute ha. Anong sagot guys? Kung ano yung ginawa ko kanina, yung gayahin nyo, the same lang po ang question, pero ang procedure, the same lang po. Iniiba-iba ko lang yung given kasi baka mali mo, magpa-practice kayo. Okay? Find 4 terms. Wala na yata nanonood sa akin. Baka may pasok yata mga senior high school eh. Kaya ganun. Sige, whatever. Titigil ko na yung live after ako mag-live. Wala na yata. 30 seconds. Ano sagot nito in 4 terms? Shout out po sa mga nag-join. Hindi ko na isa-isahin kasi mahal ko kayo. Hi po sa inyo. Inaantok kasi ako. Wala na sasagot yan, guys. Kasi kanina kasi umaga, ang dami ko bang ginagawa, busy. At kasunod-sunod yung utos ng nanay ko kasi namamaga kanyang panye. Sika ko na mag-adjust. Kung ganun yung ginagawa nila, yun ang gayahin nyo dito. Okay, since common difference po tayo, so, negative 2 minus quantity of negative 1. So, medyo mahirap lang siya para sa mga upisa. Negative times negative, positive. Hindi negative 1 ang kalabasan. Tignan natin yung sa negative 3 plus 2 na lang. Kasi, negative times negative, positive. Di negative 1. So, negative 1 ang common difference natin. Pero kukunin na natin yung a sub 1 natin is negative 1. Ay, 125 na nga. Wait, time first. Antibiotic. Antibiotic? Oo. 130. Hindi, 125 na yun.
725. Oo. Bakit? 6. Oo, 125. Gamot? Tadaanin na oras. Alam na. Wala na ba sumagot? Okay, balik na muna tayo ha. Ha? Oo nga, 7:25. Every 6 hours na. Tama, no? Okay, -1 ang yung magiging common difference natin. Tapos yung in natin, 4. A sub 4, nawawala. Ganun lang kasimple. So, instead of yung ganito, gawin natin yung general formula kasi ayun na nawawala for the 4 terms. So, A sub 4, direct to the point yan ha, is equal to A sub 1 plus times time quantity of n minus 1 times d. So, A sub 1, substitute lang naman. PEMDAS ha. Aral mo buti ng PEMDAS ha. Ganun lang. Okay, gagalawin natin yung parenthesis of ito muna sa loob kasi pares silang parenthesis. Copy ibang yung mga nakasulat dyan, edi 3 yan. 3 times -1, hindi magkasya. Ito naman na tayo. -1 plus, 3 times -1 is -3. Rules of integers po yan ha. Edi ano na to? Edi -4. Okay, yun yung magiging sagot sa 4th term. Ay, naglalag pa ako! Oh my God! Sandali lang ha, conditioner. Kabinet nga to. Oh. Okay na ba yung signal ko, guys? Ulitin ko ba? Naglalag ba ako, guys? Ulitin natin, ha? Okay, kung may magandang signal, press 1. Pag hindi, press 2. Okay? Naglalag daw ako. Okay, ulitin natin, ha? -1, -2, -3, and so far, find 4 terms. Okay na ba yung signal ko, ha? Baka yung problema yung internet connection nyo. Okay, so A sub 1 natin, yung first term. Common difference natin is -1. Ito, kinumpute ko na. Yung N natin is 4. Tapos sa A sub 4, siya yung nawawala kasi find 4 terms. Yung ika-4 na terms. So, kinumpute ko na po yung Armitage sequence. So, pag ganito ang procedure, pag sinaptitude nyo, doon ang papunta ang PEMDAS. Kasi ang mga student kasi, marami nagkakabali. Kaya nakalimutan niya mga rules about sa PEMDAS or order of operation kasi dinadiretso niya. Pangit naman yung dinadiretso ah. Ayan, pagkatapos nun, ito yon. So, in simplify, -4. Kung titignan natin, double check natin maigi. So, ika-4 na terms, di ba? -1, -2, -3, -4. Tignan natin kung tatama siya. -4 plus 3 is -1. Ayos na din ang buto-buto. Check na po siya. Okay, ito na pa yung tama. Sige, pakikopya na lang po yung screenshot yung gusto nyo. Kain muna ako ng spaghetti. Hindi porke kapag spaghetti may okasyon na. Merienda lang po to. Mahangin nyo. Okay. Hindi ko na iulitin kasi baka mamaya kasi ibang swigans yan, ganun pa na yung kalalabasan. The same lang po.
A sub n ang nawawala. Kunwari, A sub 4, yun ay nawawala. So, di na kailangan mag-derive. Kasi, diretso arithmetic sequence ah. Eh, paano kapag yung D ang nawawala? Sige, mag-skip tayo ng mga questions. D ang nawawala, guys ah. Madali lang yun. Okay, so yan na natin ng questions. Sige. Doon na patungo ang geometric sequence. Medyo mahirap yung geometric sequence kasi may log naman yan eh. May calculator. Okay, ito yung question. If A sub 1 is equal to 5, A sub 7 is equal to 17, and N is equal to 7, find the common difference. Oh, ayan. Ganito yung pagiging ano natin, ha? Okay na ba yung sulat ko? Hindi ko may susum yun eh. Mahirap na yun. Yun, sinusum lang pala. Okay na may baso ko? Nakita niyo ba? Sige. Okay, so, ang hirap naman ko i-zoom. Ay! My God. Okay, balik muna tayo. Ang hirap pa naman mag-zoom, di ba? Okay, if A is equal to 5, A sub 7 is equal to 17, and N is equal to 7, find the common difference. Ang nawawala, common difference. So, pwede nyo gamitin yung formula for the derive, for the common difference. If nagdududa kayo at tamad kayo mag-compute ng classical. So, magka-classical method po tayo para makita ng teacher nyo kasi baka mali mo. Di pa payagan ng mga technique. Okay? So, A sub 1 natin, alright? A sub 1 natin is 5. Common common differential pala nawawala, di ba? A sub 7 is 17. Tapos ang N natin is 7. Ang nawawala common difference natin is wala. Okay. So mag-arithmetic sequence po tayo. So A sub N is equal to A sub 1 plus times the quantity of N minus 1 times D. Ayun yung palagi itong tinalabas sa mga sa teacher nyo ha. Ano man gagawin? Substitute. So, yung A sub N natin, yung A sub 1. So, yan ang babaguhin natin. So, step up A sub N 7 po tayo. A sub 7, ganun pa rin ang kalabasan. So, yung A sub 7 natin is 17. Yung A sub 1 is 5 times, yung N natin is 7 minus 1. Yung D is nawawala. Siya yung nawawalang value eh. Ganun lang yon. Anong gagawin? PEMDAS po. PEMDAS po talaga. Okay? Gets nyo? Anong gagawin? Ito yung paggagalawin yung loob kasi parenthesis yan. Hindi naman pwede diretso, pangit yun. So, copy yung ibang terms. 7 minus 1 is quantity of 6 times D. Then, distribute nito. D70 is equal to 5 plus 6D. So, eto medyo nahihirapan sa mga student to. Madali lang po para sa inyo na palabasin mo yung 5D. Ipapasok mo yung positive 5 sa kaliwa para maging negative 5. So, 17 minus 5 via transposition method is equal to 6D. Simplify ito, 12. 12 is equal to 6D. Divide both sides by 6. Eh di magiging 2 na yan. So, 2 is equal to D. That's all. Yan lang. Ano na, gets mo na, common difference na nawawala, pero classical method yan. Eh, paano kapag gumagamit ka ng common difference na formula? So, I skip. Dito na lang, kukopiyahin ko na lang. Hirap naman ito maging challenging. Kung nagmamadali po kayo. Okay, ano ba yung formula for the common difference? So, pwede informal practice, pwede ganito. So, para sa akin dito na lang, para masanay na po ako dito sa letter D. So, technique, ito yung technique. So, letter D is equal to A sub N minus A sub 1 over N minus 1. O, ganun lang. Substitute lang naman. Ito yung formula for the common difference natin. Ito yung diniderive ko. So, ipopost ko ni mamaya sa YouTube. Okay, A sub 1 natin. So, A sub N.
Kaso wala naman tayo a sub n, so baguhin natin to. So, d is equal to a sub 7 minus a sub 1 over n minus 1. Ito yung magiging ano natin. So, kasi, ang a sub n mathematic, kung ano yung nawawalaan ng ikapito, yun na po yung hahanapin. So, a sub 7 natin is 17. Minus a sub 1 natin is 5. Over n natin is 7 minus 1. So, halos pares din. So, ano na to? 12 yan. 12 over 6. Edi the same as 2. Yun lang. That's all. Halos parehas lang siya. O, diba? Ito na po yung ano niya. O, sige, screenshot yan. Gusto mo screenshot, sasugatan natin yan, ha? Babaguhin ko to ng given, pero the same lang po ang procedure. At the same lang po ang question. Parang practice, ano? Ay, pass, thank you sa pag-send ng badge. AG, hello po, sir. Arithmetic sequence, geometric sequence, arithmetic series, and geometric series po. For the, ano yan, for the general math po, highlight na tutorial kasi ulit-ulit lang naman eh. AG, thank you sa pag-send ng badge. Okay, ano lang pag-screenshot nyo. Okay? Quadratic equation naman po, AG. Sige, waitin lang po. Sige, habang pakisolve lang po yung question, ha? Okay, pakisagot na lang. So, i-compute natin yung quadratic equation, ha? Okay, pakisagot, guys, ha? Ibahin ko na lang yung... The same lang po yung question, pero iibahin ko yung given. So, kaya nyo yan. If a sub 1 is equal to 8, a sub 7 is equal to 19, and n natin is 10. Find the common difference. O sige, pakisagot na lang po, ha? Sige, sagot. Metoy, thank you sa pag-send na badge at thank you po sa pag-like ng like ko. Na ganito, AJ, so, pag quadratic formula, dito muna tayo. So, sagutan nito. Mahirap pag scratch paper dito. Wait lang, ha. Napunit. Tama ng loob, eh. Kandali. Ano yung ibig sabihin ng quadratic equation? Ito, sagutan mo muna in 1 minute, ha. Okay, paano yun? As a standard form ng quadratic equation, ax squared plus bx plus c is equal to 0. Standard form to, ha? Standard form of quadratic equation. Kasi ang ax squared natin, quadratic term natin, kasi the highest degree of the quadratic is 2. Kaya siya tinatawag ng quadratic. Ito naman is linear term. Kasi the highest of the linear term is 1. Hindi nito sinusulat yung 1 ng exponent kasi understood naman yan. Ito naman yung letter C, constant po. Constant term. That's all. Kailangan yung C nyo, ha, not equal to 0 yan. Kasi pag hindi, undefined po yung maging sagot natin. Wala na yata sumasagot dito. Kasi may mga uri daw ng quadratic equation. So, solving quadratic equation by factoring. Doon ang papasok ang factoring. Ano yun? Yung a is equal to 1, yung factoring trinomials. Kapag ang a is greater than to 1. Tapos, completing the square, aralin mo yon, AG, completing the square. Tapos nun, extracting the roots. Ano yun? Ano yung ibig sabihin ng extracting the roots? Kasi doon ang papasok yung extracting the roots. Kapag quadratic equation siya, kaya lang incomplete siya. Kung nawawala ang linear term or kaya yung constant. Okay? Ganun lang yun. Tapos, doon napapasok ang quadratic formula. Quadratic formula at yung tinatawag nila ng discriminant. Discriminant. Doon natutukoy natin kung ano na ba siya. Kung real ba siya, irrational, decimal, equal po siya or imaginary.
Ganun lang po, AJ. Kailangan may skills po kayo about sa mga yung mga basic math, like example yung mga factoring, PEMDAS, or anything. Balikan niya. Pag hindi kasi alam niyo yung mga ganito na to, malaking tendency ka talaga. Yung mga disadvantage niyo yung basic math is mahirapan kayo. So, mahirap makakuha. Kaya aral na kayo mabuti. O, sige, tapos na tayo doon sa discussion natin. So, paano to sasagutan? So, the same lang po ang question, pero iniba ko lang given kasi parang kayo nagpa-practice, di ba? So, A sub 1 natin is 8. A sub 7 natin is 19. Ang N natin is 10. At yung common difference natin is wala. So, ang gagawin, instead of A sub N, gawin natin A sub 7 is equal to A sub 1 plus quantity of N minus 1 times D. Mamay ko for the DP mo. Magmamic ko for the DP mo. Ano yun? Di ko gets. DP mo. Mimic ko to DP mo. Ay, di ko na magets eh. Basahin ko na lang. Okay, substitute lang. So, 19 is up 1. Tapos, in natin is 10 minus 1 times D. Kasi yun yung nawawala. So, PEMDAS. That's all. Parenthesis ha. O, parenthesis. O, yan, parenthesis. E di magiging ano na to, magiging 9. Distribute lang. Di 9D. Pasok yung ano, yung positive A dito sa kaliwa. Minus na po siya. E di ano na to, 11. Nako, ang hirap na ito pag fraction na. Wala na. Divide versus by 9. Eh, syempre, ang hirap nito. So, pwede ganitong answer nyo, depende sa teacher nyo. Pwede 11 over 9 or kaya sa iba, decimal. Depende sa discussion ng teacher nyo. Iba-iba kasi nagtuturo ang math teacher. Iba-iba talaga ang discussion. Pero, in approach of the discussion, the same lang po siya. Ganun lang yon. So, pwede 11 over 9. Pwede. Or pwede naman mag-decimal. So, pwede. Kasi mahirap po pag-decimal eh. Di ano yun. E di saglit lang. 18. Oh, nako. Infinite to. Wala na. 2, 2, 2. E di 1, 2, 2, 2, 2. So, hirap. Mahirap po talaga pag-decimal. So, that's all. Yun lang. So, the same lang po yung formula kung gagamitin yung mga derived. So, the same lang po. Pakikopya na lang kayo na mag-adjust. Ito, try nyo po sagutan to. Gamit ang formula for the common difference. So, substitute lang naman. Yun lang. Gayahin nyo to. Yun lang. That's all. So, that's all. Kung nagmamadali kayo. So, yun lang. That's all. Iba naman. Ano pa ba natin? Halos the same lang naman po yung video ko do sa ano eh. Sa may YouTube channel ko. The same lang po. Hindi ko na ulit-ulitin eh. Paulit-ulit na tayo, di ba? Oo, sige. Fine. Oh. Sige, pakisagot yung N naman, di ba? Find the value of N. So, madali lang po to. If A sub 1 is equal to 5, tapos, A sub N is equal to 395. And, D is 5. Find the value of N. Yan. Paano natin sasagutan to? 395 yan ah. So, if A sub 1, kung lalabas po kayo doon sa is questions, galing sa teacher nyo. If A sub 1 is equal to 5, N sub N is equal to 395, and D is equal to 5, find the value of N. Ang gagawin, ang nawawala N, di ba? So, A sub 1 natin is 5. Tapos, hindi natin is 5 pa rin. Tapos, ang N natin is 395. At yung N natin nawawala, so hindi natin matukoy yung numbers of terms natin, di ba? That's all. Ang gagawin, gamitin na natin yung arithmetic sequence natin. So, A sub N is equal to A sub 1 plus quantity of N minus 1 times D. O, diba? Ang dali.
Sobrang madali. So, substitute lang naman. Napakadali mag-substitute. Palitan ang mga values na nakalagay dyan, that all, sa mga values na to. And ngayon nawawala, so medyo mahirap ang in natin. Hindi natin is 5. So, medyo nahihirapan to sa mga students. So, PEMDAS yan. Distribute property yan. Distribute. Copy ng ibang nakasulat dyan. E di ano na to? E di 5n minus 5. Hirap naman ito. So, since positive yan at negative para sa 5, cancel out na magiging 395 is equal to 5n. Okay, divide boses by 5. So, divisible siya sa 5, yes, kasi ang dulo is 5. So, ang sagot will be the 79. Hindi na magiging tamang answer natin. Ay, TLE not the TLE but TLE. Thank you po sa pag-send ng badge po. La, sino kinakausap mo, idol? Mga nanonood lang po yung nagjo-join. Nag-send ka pa talaga ng batch, ha? Oh, layat ako usap yung mga ano natin. Yung mga viewers, so yung kinakausap ko kasi live po to. Okay, ganun lang talaga. So, 79. So, kung gusto nyo talaga diretsuhan talaga mag-derive, so, ayusin di yung formula for the n natin. So, medyo mahirap lang po to. Okay po. Di kita binabash, ha? Kala ko binabash mo ako. So, letter N. Teka lang, wait lang, Ano ba N natin? Kakapin ko na lang, ha? Aray ko, sakit. So, ang N natin, ito, kopyahin mo to. Huwag na kayo mag-derive, follow. Tingin sa pag-follow, TLE, not TLG, but TLE, I'm huhubed. Ang nga ba naman ito? Ito lang, so copy. So, that all. So, N is equal to A sub N minus A sub 1 plus D over, kailangan matamaan yung 17 pag hindi, may problem po tayo dito. Okay, ano ba N natin? So, nawawala, di ba? So, A sub N is 395 minus ang A natin is 5 plus in common difference natin is 5 over D natin is 5. So, since ganyan, cancel out. Ito 395 over 5 or 395 divided by 5 is 79. So, ito na po yung magiging sagot natin. That all. Ganun lang yun. That all. Sige. Hindi ko na pa ipapatagalin kasi may gagamot yung nanay ko eh. Tsaka pupunta pa ako ng bayan para bumili ng gamot. Kaya nagmamadali po ako. So, ano pa bang nawawala? ASAP 1, di ba? Sige, wait lang po. Medyo mahirap yung sa ASAP 1 natin, ha. So, paano? So, dito muna tayo. So, again, since yun nagkataon, ASAP 1 is equal to nawawala. Common difference natin is 3. Tapos, si ASAP 16 is 48. At yung N natin is 48 ulit. ASAP 1 yung nawawala, ha. Ganun lang yun. ASAP 1 ang nawawala. Ang gagawin, syempre, instead of ASAP N, ASAP 16 ang gagamitin natin para makapag-formula tayo, di ba? So, yung ASAP 16 natin is 48. Yung ASAP 1 is nawawala. N natin is 48 minus 1 times D natin is 3. So, PEMDAS po, PEMDAS, ha? Okay, pagagalawin natin to. 48 minus 1 is... Wala na yata akong kausap dito. 48 minus 1 is 47. Times 3. Distribute. Edi ano na to? Edi 141. Okay, transpose sa kaliwa para maging negative yan. So, medyo mahirap. 48 minus 141 is equal to A sub N. Is equal to A sub 1. So, negative 93 ang sagot. Ang A sub 1 natin.
That all. Ganun lang. So, kung ayun yung maniwala, kung hindi kayo naniniwala dyan, so, pwede kayo mag-derive. So, ang magiging formula ay magiging ano natin, so magiging, let's say, a sub 1 is equal to a sub n plus d minus nd. So, instead of the, ano natin, of the yung 16 natin, palitan natin to. Is depends po. So, ito yung a sub 1 natin, nawawala, di ba? As in 16, ito 48. Plus, hindi natin is 3. Minus yung nd natin, medyo mahirap, 48. 48 times 3. Pengi daw ng macaroni si Janelle. Punta ka dito. Nanginginig na po sa gutom. Ako pa. Medyo nagugutom mo kasi ako kasi stress po ng dadala. Anak ko kasi ako ang dami kong ginagawa, busy ako. Distribute to. Copy yung iba. Okay, 48 times 3. 144. The same lang po. Okay, diretso left to right Left to right. MDAS po. Interchangeable po kasi ang procedure. Pwede baliktad, pwede gano. Kasi left to right naman ang magikinabang naman po, di ba? Hindi magsinasagot, 51. 51 minus 44, edi 93. So, the same lang po as 1. That all. Okay, so screenshot niya sa magbo-word problem naman po tayo. That all. Nanginginig talaga ako. Gusto ko nang kumain sa labas. Gutom na kasi ako Kaya gano'n. Ano ba yan? Panibagong word problem po tayo ha. Kailangan marunong kayo marunong kayo mag-analytical thinking. Isa ako doon, mahina po ako mag-analyze, pero pag-compute okay naman. Isa ako doon. Game na tayo? Ano po yung ang sarap? Alin? Ano yung ang sarap? Yung spaghetti, tinutukoy ko. Pasarap kasi yung spaghetti. Kung ano dyan, Ruby, ano ba iniisip mo? Ano yung para masarap? Sa spaghetti, yung sa sauce. Yun lang, yung sauce, yung spaghetti sauce, ganun. Kapag kumain ka sa labas, or naghahanap kayo sa restaurant, wala, piliin yung masasarap. Depende sa lasa mo, ganun. Hindi naman kasi akong, typically lang pihi ka pagdating sa mga restaurant kasi mahal kasi. Sige, game na tayo. Ano may sinasabi mo, Meriam? Okay, ito yung word problem natin for the arithmetic sequence. So, hindi ko na po iulit-ulitin. Nasa dati kong video ko doon sa YouTube. Pakipuntaan nyo na lang. Meriam Flores ang pangalan ng YouTube channel ko, Meriam Flores. Kulay green yung suot ko. At 67 subscribers. Subscribe naman, baka naman. Tapayin ko na nga.
Okay, so basahin ko muna to ha. Lakayan natin. Okay, pasa. At yet there has 20 rows. The first row has 18. Each successive row has 2 seats more than the previous row. How many seats are in the last row? Kung magdodrawing pa kayo pag hindi nyo kasi naintindihan. Okay, magdrawing tayo ha. Ito yung theater natin. Ito po yung first row, second row, third row, and so far hanggang umabot ng 20 row. So, ilan yan? Kapag first row natin, ito yung first row natin is 18. Tapos yung second row natin, paano natin malalaman? Pag second row pinag-uusapan, i-add mo to sa second. So, 2 plus 18 is 20. Pag yung third row natin, sunod-sunod na yan ha. So, third row natin is 2 plus 20. Yung sinagot natin kanina, yun nasasagutan nyo. 22 and so far, paano natin kinukuha? So, anong gagawin? So, a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. So, a sub 20 po nawawala, di ba? How many seats are in the last row? Ang last row natin is 20. So, theater has 20 rows. So, yun talaga yung pinakalas. A sub 20. Sub 1 natin, ano ba yung sub 1 natin? 18. Siya yung pinaka first row natin. Tapos plus yung n natin is 20. Minus 1 times d. Yung common difference, so medyo mahirap yung common difference, di ba? 2. Bakit 2? Kasi 2 seats po siya. Kung isasumahin natin, 20 minus 18 is 2. 22 minus 20 is 2. So, common difference natin is 2. Then, simplify. 19 times 2. Tendas siya ng pendas. That's all. So, distribute na to. 18 plus 19 plus 2 is 38. So, maging sagot natin for the 20 rows is 56. So, yan lang. That's all. That's all. Yan lang talaga. O, di ba madali? So, tapos na po yung pag-aralan natin yung arithmetic sequence. Pero typically meron pa akong more problem dito para sa geometric series. Arithmetic series. Ang formula po the arithmetic series, ito po, parang this. Kasi ang arithmetic series, parang sum yan. Add-add lang naman yun eh. Summation, ganun. Let's say S sub n is equal to n over 2 times a sub 1 plus quantity of n minus 1 times d. Ayan, ito yata yung formula to for the arithmetic series. Tignan mo muna sa YouTube. Sandali lang ha. Ala, hindi. Kaka-live na kasi ako eh. Ginagamot ko yung nanay ko. Sige, kopyahin mo na lang yan. Kopyahin mo ng kopyahin. Andiyan na pala si Angel. Two-way pala yan, sorry. Nakalimutan ko yung formula, two-way pala yan. Sorry, tao lang kasi nakakalimutan ko. Two-way yan, ito yung arithmetic series. So, solve na natin yung yung pinaka-formula niya. Yung kagaya nito, sige, wait lang ha.
Geometry series at yung geometry series, ang pinagkaiba nga lang, para pinagsama-sama na po yung mga given. So, summation pinag-uusapan. So, magkokopya din ako ng word problem. So, katulad nito. So, kopyahin ko muna to. Meron na po ako sa YouTube channel ko, meron akong video na. Kasi, hindi ko na uulit-ulitin ha. Highlight po ito kasi, nagpo-post storage na po yung phone ko. Ito yung word problem na dati ko sa live, guys. So, a potato race, ten potatoes are placed in a straight line 5 meters apart. Oh. The first potato being placed 6 meters from the starting point. Ito na yan. Yan na. Problem for the arithmetic series. Sa paano natin i-demonstrate yan? Ito yung potato. Potato 1. Ito yung potato 1. 6 yan. Siya yung nag-umpisa. 6. Potato 2 is 6 plus 5. She started to that place. Akala ka makagawa ka ng 10 patatas for the starting line. So, sabi dito, in potato race, 10 potatoes are placed in the straight line. 5 meters apart daw ito. The first potato in place is 6 meter for the starting point. Ito yung pinakumpisa natin. Ilan yun? 11. Tapos yung potato 3 ay 6 plus 10. Add lang naman. So, 5, 10, 50, 20, and so far. So, marami na po yan. Hanggang umabot na po yung mga, let's say, yung potato 10 po tayo. So, potato 10. Yan. Ilan yun? Medyo mahaba po yung discussion niya, no? O, di ba ang hirap? So, mahirap. Mahirap na natin dukuyin. So, gagamitin na natin yung geometry series natin. So, a sub n is equal to n over 2 times bracket of 2a sub 1 plus n minus 1 times d. Oops. Yun yung nawawala, di ba? Ito po yung n natin. Ang n natin is 10. Tapos, yung first term is or a sub 1 is 10. Tapos yung common difference natin is 5. So, substitute lang naman. So, 10 over 2. 2 times a sub 1 is 10 plus n natin is 10 minus 1. Common difference natin is 5. So, napakadali. So, kayo na po PEMDAS yan, PEMDAS ha. So, kayo na po mismo bahala. So, na yan. So, 5 yan. Ay, parang mali. Parang mali ata. 6 pala to, sorry. 6. 6 yan, 6. Yan. E di 12 yan. 12 plus 9 times 5. 45 yan. 45 plus 45 plus 12 is 57. E di ilan na? 285 meters. So, ito yung magiging tamang sagot natin. That's all.
Hindi maintindihan yung sulat ko. Nangangali kasi yung sulat ko eh. Oo nga, tinatamad kasi. Ganito. So, dito, ay yung tinatawag na arithmetic. Arithmetic series. Kasi sum yan. So, S sub n is equal to n over 2 times bracket of 2a sub 1 plus quantity of n minus 1 times d. Tapos nun, substitute lang naman. So, yan. Sa substitute, over 2. 6 po yan yung first term kasi namali lang ako. Yan. Then, PEMDAS. Pag PEMDAS, parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, subtraction. So, kailangan natin masundan. May napapalabyatan ng since yung parenthesis part siya ng bracket at braces, ito yung pagkagalawin natin. Yan. Ito. Para nasa loob naman yan, di ba? Yun lang. That's all. So, ito. Natapos na natin yung arithmetic series. So, papunta na tayo sa geometric sequence. Medyo mahirap ang pag-derive dito kasi may logarithmic po yan. Mahirap. Difficult po yung arithmetic series, yung geometric sequence. Sige, copy mo na lang ako. Puputom na ako eh. Okay, patungan muna tayo sa geometric sequence or geometric series. Geometric sequence or geometric progression. A sub n is equal to a sub 1 times r is a power of n minus 1. Gets niya? At all. So, ang pinagkaiba nga lang, yung R natin, pwede siyang tawaging common ratio or common multiplier. Kasi pag tinimes mo siya, tatamahin pag divide, nag-checking ko siya. At all. Asa wala pa akong kopya dun sa sa geometric sequence, hinahanap ko nga dito. O, diba? Grabe yung gutom ko, no? Hanapin ko muna to. O, tama ako, di ba? Sige, for example tayo ha. Sige, ipakisagot na lang. Kasi ang A sub n natin, parang ganun din yun eh. So, ang pinagkaiba nga lang, first term nito yung A sub 1. And natin is number of terms. Yung R kasi, common ratio. Or common ratio or common multiplier. Common multiply sa iba. Ano yun? Letter R yun. Gets nyo? Common multiplier. Parang sulak doktor naman yung sulat ko. Grabe naman. Okay, pakisagot na lang. So, kasi pag common ratio or common multiplier, kasi pag, naman siya, magdi-divide ka na lang. Okay, na times. Depende sa tinuturo ng teacher nyo. O sige, pakisagot. In the geometric sequence, in geometric sequence, 3, 6, 12, and so far. What is the 8th term?
Paano natin may kukompute to? So, in the geometry sequence, 3, 6, 12, and so forth and so forth, what is the eighth term? So, ang A sub 1 natin is 3. So, A sub 1 natin is 3. Tapos, yung R natin, ganito pag di-divide niya. So, 6 divided by 3. Edi, second term divided by first term, edi 2. Third term divided by second term, third term divided by second term is 2 ulit. So, common ratio natin is 2. Tapos, nun yung A sub 8 natin, ay nawawala. Tapos, ang N natin is 8. Numbers of terms, iba naman yung pang ilan, ha? So, ano formula for the geometry sequence? Ito yun. So, instead of A sub N, bukuin na natin. A sub 8 is equal to A sub 1 times R raised to the power of N minus 1. So, copy lang. That's all. Boring naman ang araw na to. Anong gagawin natin? Then, simplify. So, PEMDAS po. That's all. Bahala kayo sa buhay nyo kung gusto niyo mag-compute. Simplify lang naman, di ba? 7 yan. So, medyo mahirap po pag-expounding yung 7 kasi hindi ko po pwede mag-calculator. Bawal yun. Pagkagalitan tayo ng mga teacher natin. So, sa calculator is 3 times 2 raised to power 2 times raised to power of 7. Hindi po yung 2 times 7 yun. Mali yun. So, 2 times raised to power of 7 ay, sagot is 128. So, paki-compute. So, 2 times 2, 4. Times 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 128. So, ilan mo yung technique nito? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yan. Tama sagot. O, that's all. Yan lang. Napakadali, di ba? So, hindi pa tayo tapos dyan. Meron pa tayong magtatungkuhan. So, mano-mano ito i-compute. Eh, di ano na. 384 daw ang sagot. 3 times 8 is 24 kaya 2. 8, tama. That is the final answer. O, diba? Ang hirap. Aray ko. Yung sa pagdiderive po ng magdiderive ng yung geometric sequence, ikukopyahin ko na, tamad lang talaga ako mag-compute eh. Kaya gano'n. Ano ko muna to, ha? O, sige, pag-derive po ng sige, kukopihin ko na lang, ha? Mabait naman ako tao, eh. Yan lang, that's all. So, hindi ko na iulit-ulitin. So, derive po, ha? Ito pag-derive yan. So, A sub n is equal to A sub 1 times R raised to the power of n minus 1. So, find A sub 1. So, napakadali. So, divide both sides by R raised to the power of n minus 1. A sub n over R raised to the power of n minus 1. Oh, that's all. Yun lang. Para may alis yung A sub 1, papalabasin natin yan. So, divide both sides by R raised to the power of n minus 1. Nakakangalay, no? Medyo mahirap yung ara, matrabaho to.
Hindi ko may derive. Meron na kasi ako sa post ko ng It's Me May Ando sa pag-derive ng geometric sequence sa account ko. So, ikokopyahin ko na lang kasi wala na akong time. 1 hour na po kasi to. Bakit? Ano ba? Naubos mo na yung paa mo? Yung tiya pa ako ito, luto sa sana ito. Medyo mahirap lang siya, so mahirap yung ara. Yan natin to. Meron na talaga sa post ko sa It's Me Mayan. Hanapin nyo na lang po yung pictures for derive of geometry sequence. So, nagmamadali kasi ako. Ito na talaga. So, mahirap. Mga trabaho to eh. Ito na talaga yung fine R na lang. So, hindi ko na po yung uulitin. Meron na po sa dating post ko sa YouTube. Ito na po talaga yun. Hindi ko na po uulitin. Mahirap na. Yan. Ito na po. Ilan? That's all. Lagyan sa blaguan. Ah. Gan. Pa-derive nga po ng definite sum of the geometry sequence. So, teka lang. Infinite sum? Ayaw mo ganyan. Wala eh. Papel po to. Ito na po yung pag-derive ng geometry sequence. Pero yung define sum, parang hindi ko pa pinag-aralan. Mahirap yung define sum formula, ha. Hindi ko po kaya i-derive yun. Meron na po akong yung pag-derive ng geometry sequence sa It's Me Mayan. May picture ako doon. O sa YouTube, panoorin mo na pwedeng mo siya i-review. Pero yung define sum formula, parang hirap eh. Hindi ko po kaya i-prove yan. So, ikakapil ko na lang dito, ha. Mahirap kasi ito eh. Oh. Complicated. Hindi ko, ito yung papakita ko yung video. So, ito yung meron ng akong video dito. So, ito. Panoorin mo na sa YouTube channel ko, ha. Kasi hindi ko na po yung uulitin pero sino ako. Paulit-ulit na tayo. So, for N po, medyo mahirap. Meron na po ako doon sa post ko, naka-picture yon. Balikan nyo na lang, sino ako. Ito yung for N. So, fine N. So, ito na yung magiging formula natin. Sobrang haba to eh. Nagmamadali kasi ako. So, log of the A sub N over A sub 1 all over log of the R plus 1 is equal to N. Ito na po. Yan. Yagis mo na lang, Nay. Ang M natin ay yung dalawa yan eh. So, dalawa to. So, M natin. Di ba pag nawawala yung R natin, dalawang exponent yan, sino ako. So, panoorin mo na lang ito. Kasi, ilalakasan natin. Ito. Ang N natin nakalagay dito. Lagay natin. So, fine R. Kapag yung two terms natin is A sub N and A sub N, sa kay CC yan, with N is greater than to M. Kasi pag may musto lang siya ng N and M, po siya, subscript po siya. Pinakailalim ng terms natin, yun lang. At all. M po yan, para siyang sa script lang po yun, terms po lang po. That's all. Ayan, natapos ang kapalabas. Hirap ah, that's all. Ano pa mangyayari kapag nag-equal yung M and N? Sige, babalikan natin. Ang mangyayari dito, sandali lang.
Pause natin. Ang mangyayari talaga pag nag-equal sa MNN, so, i-compute mo to. Pag kinompute mo to, para siyang dito sa arrow na to, susulatin mo na yung pinakaibabaw yung geometric sequence mo. Tapos yung panibago yung formula, ipa-plugin mo para magdi-divide ka. So, yun lang. Sino ako, yun lang. At all. Tapos ka pa, mag-square both sides pa. Mahirap, no? Hindi pa yung mag-i-equal. So, kaya nilalagay yun kasi pinapaalala kasi para ma-derive natin yung R natin. Medyo mahirap yung R, ma-complicated po siya. Sa script naman po yung M and N. Yung pinaka terms niya. Yung kung ano yung nawawala. Sa kay CC. Search niyo kay CC kung ano yung nawawala yung derive for the R of geometric sequence. So, AI po talaga. Ang hirap kasi pag AI. So, yun. Meron ako sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Kulay green yung suot ko. Puntahin mo na lang dito yung sa video. Hindi ko niyo uulitin. Sino ako? Yun lang. Pwede niyo i-review. Okay, mag-solve na lang tayo. CC. Eto. AI po to, AI. Ayan. Sige, pakiyan na natin, ha? Okay, mag-ano na tayo. Medyo ang hirap, eh. Ala, ang hirap naman ito. Huwag na to. Ulit-ulit na tayo. Example nga niya yung formula. Ano ba formula niya? Teka lang. Ito na po yung formula. Dinerive ko na po. For the geometric sequence po. Meron i-review sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Balikan nyo na lang. Hindi ko na po uulit-ulitin. Okay? Mahaba kasi ito. Ito mahaba. Mas mahirap i-derive yan. Complicated. Okay, mag-sample tayo ng geometric sequence. So, ano number to? Number 3 po tayo. So, find the indicated term of a geometric sequence. Yung word problem, nandun na po isa, yung sample na may A in sub N, sige, mamaya, i-demonstrate ko sa iyo. Nandun yung sa search niya ni CC. AI po to. Wait lang po. So, sasagutan natin to, last na to, ha. Magbibili kasi ako ng gamot. Hirap, eh. Number 3. A sub 1 is 3. R natin is 5. At yung 7 terms. 7 terms ang nawawala, di ba? Yan. So, paano natin sasagutan to? So, ang gagawin natin, substitute lang naman. So, A sub 7 is equal to A sub 1 times R raised to the power of minus 1. So, ang gagawin natin dyan, 7 times ang nawawala, di ba? Substitute lang naman. So, 3 times 5 times raised to the power of ang 7 po ang n natin, di ba? 7 is n natin. Minus 1. So, PEMDAS po ulit. 6 yan. Hirap na ito pag mano-mano. So, sagot dito, 5 raised to the power of 6. Pag gumamit ka ng calculator, kung hindi ka papakita ng teacher mo, is
15,625. Mano-mano to is 46,875. Ito pa yung magiging final answer natin for the 7 terms. That's all. Nagayayay natin yung ano ha. Saglit lang. Pakita ko lang sa iyo ha. Sino ako kung nanonood ka man. Ayan na, that's all. Ano oras na kaya? Magpapaano kasi ako eh. Ay, kay Sisi, wait lang. Kay Sisi na lang po tayo, wait lang. Ay, nawala, natanggal kay Sisi. Saglit lang po na. Ito, Sisi. Yan, sige. Nawala kay ano, kay TikTok eh. Demonstrate natin yung sino ako. Kasi pag Geometry series po yan, dalawang uri yan eh. So, Finite series, Geometry series, tsaka Infinite, mahirap yun eh. Hindi namin pinag-aralan yun eh. Open natin. Okay, paano natin i-derive yung ano natin, yung R natin sa geometry sequence? Tagal. Asin na tayo dito lang. Okay, so find of geometry sequence. Derive R for geometry sequence. Okay, ito na. Ayan. Wala, nawawala ba't ayaw? Hindi niya makuha. Hindi ito maano kay Gian. Daya naman nito ni ano eh. Di ba to sinagot to sa TikTok AI eh. Dito ayaw na talaga. Formula R for geometric sequence. Ayaw pumayag. Hindi na papayagin si ano. Kaya sa tata na lang explain ko kasi sino ako. Panoorin. Ayaw pumayag si Sisi. Madaya talaga. Damot. Ito yung sa YouTube channel ko eh. Ayan kay ano, kay AI na, kay ano, TikTok bot. Kay ano to, kay sa TikTok AI. Ayan na lang, ipanoorin natin. Pwede mo siya i-review, di ba? Mahirap yan pag ganito, ha? Mahirapan ako eh. Fast forward natin para makita nito ni sino ako. Mahirap yan ha. Ayan natataya na i-previous natin. Is greater than 2m. So sa base sa information na nalalaktahan. So when you know two terms,
Nasaan yung may A sub M? Dito lang, ano lang po yung binibigay lang ng information para may palabas natin yung R. R yung kasi pinakamahirap i-derive. Complicated po siya. Sub M, and A sub N. So which is the N? Kailangan yung N natin mas mataas dito ha, kaysa sa M. Ganun lang. Ganun lang simula dito. Paano ito kinukuha? So sabi dito, kapag gawin natin yung A sub M natin is equal to A sub 1, para ma-eliminate yung A sub 1 natin, di ba? R is the power of M minus 1. Kasi, pinalitan ko yung yung subscript dito. Di ba, N yan? Pinalitan ko ng M para mahanap natin R, di ba? So, sabi dito, divide A sub N by A sub N to eliminate of A sub 1. Ang gagawin lang natin dyan, yan. Yan, M. Ayun, uulan na. Ganda talaga. Ala. Ayun lang. Sensya na kayo ha. Nagtulong ko yung ventrable ko. Bibila ko ng bago. Ay, nandito sa Engineer Gavin. Hello po, sir. Oo. So, ayan. Anong gagawin natin dyan? Jadi, substitute ko to. So, isang N. I-divide boses natin yung A sub N natin dito. I-divide boses ha, kasi ang penalty, para matanggal natin yung A sub 1 natin. Gets? Ganun lang. Wala, nagnumuto na. Kailangan ko na ng paranormal investigation. Minumuto na ako eh. Jet lang. Yan. Gets niya? Bakit ganito? Kasi, ang target natin guys, ma-eliminate natin yung isa pa natin. Gets niya? Naiintindihan? So, maglalagay ka ng divide boses yung etong ganito na to. So, dito. Apply yan dito. Gets? Tanggal. Anong gagawin? Para ma-solve natin dito, guys. Hindi ano na to, exponent na to. Hindi ilan na. Hindi ano na to. Hindi A sub N over A sub M. Dapat yung exponent nyo, ganito. So, N minus 1, The same lang po yung R, di ba? So, subtract the exponent. minus 2. Yes. Yan. Ang hirap lang kasi mag-derive pag ganyan, kakaiba eh. Bibigyan kasi. Ano na, i-distribute pa yan. So, medyo mahirap na siya pag-aralan. Ito kasi, ganyan. Distribute ko to negative side, hindi naman pwede ganyan. Hindi, ano na to. I-cancel out nito, hindi magiging ano na yan. Magiging R is the power of N minus M. Anong gagawin para ma-isolate natin yung R? Para ma-isolate natin yung R, sandali lang, wait lang. Yun ang exercise, hello po. Tinan ko muna to sa iyan. Hirap dito. Ganito na lang yan, ano na to. May square root dito. Ano yung A sub N natin? Minus M root of the A sub N over A sub M. Hindi ano na to. Hindi yung magiging R natin. Gets? Ito yung magiging formula natin. Pero kung tatanggalin mo to, kung
inequality. Hindi magiging ano natin yan. Magiging ganito natin yan. So, n minus m root of the ganyan. Translate ito into exponential exponent para maging ganito na to. Pati out na to. Pero pag ayaw mo lang ganito, dahil medyo complicated siya tingnan, magganyan ka na lang po kayo. O, anong gagawin? Kunwari, ito yung exponent. Fractional exponent ang tawag doon. Kunwari, ang exponent natin with the 1, para makita na ng mga audience, translate ito into fractional exponent. So, so, magiging ano na to? So, magiging, ano na to? A sub n over a sub n raised to power of the 1 over n minus n natin is equal to r. O, yun yung magiging formula for the r natin. Di ba complicated? Hirap. O, di ba? Ang lakas mo lang, guys. Ayun na po yun. Gets niya? Pero, ano ba example yan? For example, if a sub 2 is equal to 6 and a sub 5 is equal to 48, find r. So, mamaya natin sasagutan to. Mamaya, ha? So, yun yung gagamitin yung r natin. Okay na. So, panoorin mo na yun sa YouTube channel ko, ha? Hindi ko na pa yung ulit-ulitin. So, yung formula, nandun na pala sa video ko. Hindi ko na pa yung ulit-ulitin. Infinite po yun. Hindi ko namin alam yun, eh. Sandali lang. So, ito po yung infinite na, infinite na... Ito na tayo sa anin natin. Hanapin ko muna to. Ayan, kunwari lang ha, ito pa yung ano natin. So, ito pa yung formula for the geometric series s of n is equal to a sub 1 times r raised to the power of n minus 1. Ay, parang mali ata to. So, mali po to. So, kunwari lang ha, a sub n is equal to a sub 1 times r raised to the power of n minus 1 over r. Ito, geometric series po to ha. Geometric. Nandun na po yung sa, nandun na po yung sa YouTube channel ko. May word problem pa nga na kailangan tapusin eh. So, yun lang. So, ay na mag-live na po ako kasi bibili pa kasi ako ng gamot kay nanay. Kasi kailangan nilang ng gamot. So, panoorin mo na sa YouTube channel ko, Miriam Flores, pakisubscribe naman. So, thank you po sa panonood guys at thank you sa pag-send ng bot. So, next day na lang po tayo mag-tutorial guys kasi sobrang busy ko na. So, yun lang. Parang naboboring kasi po kayo mag-nanood kasi alam niyo na napag-aralan mo to nung high school, diba? So, next time na lang. Ingat kayo at magandang hapon po. Bye-bye! Kain mo na kayo. Next time na lang. Thank you sa panonood. Kailangan ko na talaga umalis. Yun lang.